Ang masasabi ng Malacanang, kalma lang. Kalma lang. Kayo mataranta. Di-dribble-dribble lang natin, matatapos din ang laban. Utang ina niyan. Imaginein mo. Trilyon ang budget ng Pilipinas, ninakaw ng mga putang ina magnanakaw na ito. Tapos sasabihin sa'yo, kalma lang. Kalma lang. Kalma. Kung halimbawa ikaw, napakasakit ng tiyan mo, tumakbo ka sa emergency room. Arayan, sakit-sakit. Tapos sasabihin sa'yo, kalma ka lang. Wait ka lang. Ay, hindi mamamatay na ako. Baka hindi ko naabutin to. Sakit na talaga. Kalma ka lang. Kalma lang. Nasaksak ako. Ang dami ng dugong tumapon. Nanghihina na ako, nahihilo na ako, nakikita ko na yung lolo ko. Sasabihin sa'yo, kalma lang. Kalma ka lang. Ikaw naman. Ang budget ng Pilipinas, usual, 4 trillion lang. Dinagdagan nila ng 3 trillion, halos 3 trillion. Tapos walang proyekto. Walang bagong ospital. Walang bagong mall. Hindi mall. Walang bagong eskwelahan. Walang programa, walang kalsada, walang infrastruktura na talagang makakatulong sa Pilipinas. Traffic sa EDSA. O sige, ang mahal ng bilihin, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, walang pangmatrikula, walang trabaho, hindi sure kung makakakain ng 3 beses isang araw, puro dilubyo pang nangyayari, giba-giba ang mga bahay, yung nabaha ang mga bahay. Yan ang mga nangyayari sa bayang Pilipinas na kung ano-ano. Tapos ang sasabihin sa'yo, kalma lang. Kalma lang, sir. Hindi ba? I mean, siguro, afford nilang kumalma itong si Claire Castro, itong si kung sino pang mga Judas Poncio Pilato dyan, afford nila yung kumalma. Pero sa mga tao na direktang apektado ng putang ina mga korupsyon na to sa Pilipinas, hindi kami pa kayang kumalma. Paano kami kakalma? Ang dami na nga namin problema. Hindi na nga kami makakain. Hindi na kami makabayad ng matrikula. Wala na kaming pampabaon. Tapos kalma, hayop naman talaga. Sige nga, Claire, anong dapat naming kalmahin? Naman ang Malacanang sa mga nababagalan sa flood control investigation, kalma lang. Kalmadong-kalmado si Bongbong, kalmadong-kalmado eh. Kita nyo naman, ilang araw na nung sa Masbate, 6 days bago siya magpunta. Kalmadong-kalmado. Kita mo lumindol sa Davao. Lumindol sa Cebu. O kita mo, nag-day off pa, weekend, nawala. Kalmadong-kalmado talaga. Si Sandro Marcos nga, nanonood pa ng karera habang binabagyo Pilipinas, nililindol Pilipinas eh. Kalmadong-kalmado. Kita mo si Romualdez, humaharap pa sa taong bayan, nagsasalita pa sa video, sa mga interview. Putang ina, kalmadong-kalmado. Sobrang kalmado nyo na. Tapos gusto nyo pati kami kumakalma, ang dami ng mamamatay sa Pilipinas. Git ng palasyo, hindi pwedeng paspasan ang proseso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magtiwala sa Pangulo. Yan ang payo ng Malacanang sa mga tila naiinip na sa takbo ng investigasyon sa Magtiwala sa Malacanang, gago? Paano kami magtitiwala? Public office is a public trust. Hindi nga magpa-drug test yung amo mo. Hindi nga niya kayang magpakita ng negative result na hindi siya gumagamit ng droga. For a while, yan ang sigaw ng taong bayan talaga. Wala na kaming tiwala sa takbo ng utak nito kasi parang baliw na eh. Utal-utal na, ngiwi ng ngiwi. So baka addict to. Magtitiwala pa ba ang tao sa addict? Hindi nga pinatutunayan na hindi siya addict. So anong tiwala? Wala kang tiwala. Paano ka magtitiwala sa isang tao na hindi naman alam kung ano yung dadaanan ng mga Pilipino? Paghihirap ng mga Pilipino, hindi alam. Hindi nga alam paano susolusyonan eh. 3.5 taon wala nga nagawa. Ba't magtitiwala? Tanga, matatapos na yung termino nyo tapos sasabihin nyo, kalma lang. Di ba, matatapos na yung termino nila, 2.5 taon na lang, tapos sasabihin niya, kalma lang, gago. Kailan kayo kikilos pag tapos na yung termino nyo? Utangin na nyo.
Mga loko-loko kayo. lawakang katiwalian sa infrastructure projects. Kasabay ito ng dumaraming sentimiento ng mga Pilipino na wala naman nakukulong o nasasampahan ng kaso. Okay, kalma lang. Muli. Patawa-tawa pang hayop, no, kalma lang. Tangina ka, palibasa, laging planchado yung buhok mo, laging bago yung damit mo, makinis ang mukha mo. Putya, ikaw kalmadong-kalmado ka kasi masarap ang buhay mo. Pero putya, yung mga taong pinagsisilbihan nyo, naghahanap na ng accountability at sasabihin mo kalma lang. Gaga talaga ang putragis na ito, no, baliw. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at Ulol, bilang lawyer, umahawak ng kaso, nagwawala ka nga dun sa isa mong ano. Sa isa mong kaso, nagwawala ka dun sa pulis, kaya kinasuhan ka, kinulong ka eh. O, kasi gusto mo madalian din eh. Tapos gusto mo dito, kalmado. Kung ikaw abogado ka, meron kang kliyente. Di ba deserve ng kliyente mo na bigyan siya ng mabilis na hustisya at pagkapanalo? O, di ba kung iniimbestigahan yung isang krimen, di ba gusto mo mabilis matapos yung investigasyon? O, pero kung katulad yung sinasabi ni Cayetano na dinidribble nyo lang, ganyan ang sasabihin mo, kalma lang kayo. Oo, mag-antay kayo. You are at our mercy. So parang, taong bayan naglagay sa inyo dyan. So dapat, you are at the people's mercy. Hindi kayo ang may kailangan sa amin, parang ganun eh. Tangina, diktador talagang mga hayop na ito. Pati ba naman yung pagmamadali natin sa hustisya, gusto nilang kalmahan lang natin? Gago, kung namatay ang nanay mo at ang tatay mo, gusto mo sabihin sa iyo ng judge, kalma ka lang. Gumuho ang bahay mo, sasabihin sa iyo, kalma ka lang. Nabaha ang mga gamit mo, ari-arian mo, ikaw nakatira ka ngayon sa kalsada, dahil wala kang mapuntahan, walang gobyerno na tumutulong sa iyo, sasabihin mo, kalma ka lang. Putangin na mo, sampalin kaya kita. Kalma lang sinasabi mo. ako po ay humaharap mismo sa korte. Kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Tanga. Magsasampa ka ng kaso. Unang-una sa lahat, hindi yan pupunta sa RTC kung hindi yan na investigahan preliminarily ng Department of Justice. Yung Department of Justice maghahanap ng probable cause. And it's up to the courts to decide whether sufficient yung evidence or not. Magsampa ng maraming kaso tapos yung ebidensya saka mo ipresenta. Utangin nang yan. Gago rin pala talaga tong abogado na to, no? So, kailangan palakasin muna ng palakasin yung, hindi yung ganun. Pag ako, kumuha ako ng abogado, tapos sabi ko, demanda natin yan. Di ba bilang isang abogado, gagawin mo, sasabihin mo, hindi natin pwede i-demanda yan. Kailangan muna nating gawin ang mga bagay na ito. Tanga, kaya nga kita hinire eh. Kaya nga ako kumuha ng abogado, gusto ko magdemanda eh. Sundin mo ako. So anong gusto ng taong bayan? Ang taong bayan, ang kliyente nyo eh. Ang gusto ng taong bayan, may managot. Ang gusto ng taong bayan, may makasuhan. Kaya lang kayo, ang ginagawa nyo nga kasi, kalma lang, kasi nga, hindi natin pwedeng kasuhan si Zaldico. Kasi madadamay si Marcos. Kalma lang, kasi hindi natin pwedeng kasuhan si Romualdez. Kasi madadamay si Marcos. Kaya yung sinasabing kalma lang, kasi nga alam nyo na yung ebidensya papunta sa inyo, mga kawatan kayo dyan pare-pareho. Consistent ito sa pahayag ng Independent Commission for Infrastructure na dapat matibay at pulido ang lahat ng papeles na ihaharap nila sa korte, kaya't kailangan ng matinding pag-iingat sa pag-iimbestiga. Dagdag ng palasyo, ang initiative ni PBBM na simulan ang investigasyong ito ay patunay na kumikilos ang kanyang administrasyon na mapabilis ang pagsisiwalat ng korupsyon. Mapabilis ang pagsisiwalat, kayo nga nagsasabing kalma. It's conflicting eh. Sinasabi ni Bongbong Marcos, gumawa siya ng komisyon para mapabilis. Tapos sinasabi ng spokesperson niya, kalma lang. Meron bang gustong mapabilis tapos kalma lang? Hindi sila nagmamadali.
Galing mismo kay Claire Castro na there's no rush. Pera ng 2026 na, 2027 na. Tapos 2025 budget yung pinag-uusapan natin. Putang ina, walang makukulong dyan kapag kaganyan. Mismong Malacanang ang nagsasabi na kalma lang. Antay lang kayo. Hanggang kailan? Magbigay kayong timeline. Hindi pa pwedeng kalma. Ang yabang-yabang ni Presidente sa mga pronouncement niya eh. Mahahabulin namin kayo. Ganito, ganyan. Tapos putangin ng yan. May nakita na siyang ghost project ng dalawang mata niya. Tapos sasabihin nyo, kalma lang. Tarantado kayo. Wala rin daw sa mga survey rating ang kumpiyansa ng Pangulo sa gobyerno, positibo o negatibo man ang resulta ng mga ito. Ang Pangulo po ay hindi naman po naaalarma sa numero. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo para po... Hindi talaga maaalarma yan sa numero. Putangin, hindi nga siya naaalarma. Ang dami nilang ninakaw eh. Hindi nga siya maaalarma na ang dami ninakaw ng mga magulang nila. Ang daming pinagpapapatay nung panahon ng mga magulang nila. Hindi nga sila naaalarma ngayon pa. So hindi sila naaalarma. Kaya gusto nyo, kalma lang. Kalma lang. Kalma. Lalong malabanan ang korupsyon dito sa ating bansa. Maging sa kaka-aproba lang ng 2026 national budget, bukas daw ang palasyo sa anumang kritisismo. Trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay mag-object kung sila may nakikitang mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalo-lalo na po ng DBM, sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogram appropriations, ay kinakailangan po. Tinawag kasing performative ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang approved budget. Kapag daw kasi hinimay ang pondo ng bawat ahensya, lugi ang hanay ng edukasyon. Diba? Diyan pa lang alam mong corrupt na si Bongbong Marcos eh. Constitution says or dictates na ang pinakamalaking budget dapat education. Education, pero for how many budget na pinakamalaki ang DPWH? Against the Constitution ang isang budget na hindi binigyan ng pinakamalaking allocation ang edukasyon. Pero ilang taon na ang edukasyon ay huling-huli. Sinasabi ni Bongbong na ang legacy niya pagalingin ang mga estudyante sa Pilipinas. Pero pag tiningnan mo yung budget priority, wala ang Department of Education sa pinakamalaking budget. Putang ina niyan. Paano tatalino itong mga bata na to? Kung hindi nyo binabudgetan yung edukasyon, tapos yun ang legacy mo, tarantado ka talaga, Bongbong. Sinabi mo nun, legacy mo yung Maharlika Investment Fund. Ngayon, healthcare naman daw at saka, yung mga estudyante. Healthcare, ninakawan nyo nga yung PhilHealth. Estudyante, hindi nyo nga pinrioritize yung budget, mas pinrioritize yung DPWH. Wala naman kayong build program, mga hudas kayo. So yan yung sinasabi natin na inconsistency dito sa administrasyon na to, na putangin na to si Claire Castro, bulag yata talaga. Taliwas sa pahayag ng Pangulo na ang education sector ang may pinakamalaking alokasyon. Hindi pa masabi ng Malacanang sa ngayon kung maivivito si PBBM sa 2026 budget. Pero ang sigurado raw, tuto pa rin ng Pangulo ang kanyang sinabi sakaling may makita rito na hindi angkop sa prioridad. Tuto pa rin yung kanyang sinabi, wala nga tinupad yung gagong yan. 20 pesos na kilo ng bigas. Itutuloy yung mga proyekto ni Pangulo Duterte at pabahay, 1 milyon, 1 taon. Tangina, wala nga tinupad yung gagong yan. Sasabihin nyo, tuto pa rin yung mga pangako. Ulul, 2.5 years na lang kayo. Wala na kayong magagawa. Wala kayong nagawa for 3.5 years. There's no way na may magagawa kayo for 2.5 more years. Why? 2026, simula na ng positioning para sa 2027, kampanyahan na. Mga ulul, style nyo bulok. Wala na tayong aasahan sa pamahalaan na ito. Ay, nako. Ayan, mga bossing, at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Ganito na lang tayo. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Mag-like, subscribe, share, o mag-follow din po sa ating Facebook page. Mga Banateros, lagi po ninyong ipa-follow si Banat Bay, si Coach Oli, si Jay Guevara, si Master Judea, si Paring RJ, si Sir Jack, at saka si Boss Dada TV, syempre. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at